Nagsisimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang dating miyembro ng militar na nagngangalang Bruce Myers. Siya ay tinanggal sa militar dahil sa kanyang pagkalulong sa droga. Mula noon siya ay namumuhay na parang palaboy na walang tirahan. Isang gabi nang gustong matulog ni Bruce sa gilid ng kalsada gaya ng nakagawian, biglang may huminto na sasakyan sa mismong harapan niya. Pagkatapos ay isang drug mafia na nagngangalang Morris Barter ang nag-alok sa kanya ng trabaho. Ang lalaki ay madalas na naghahanap ng mga taong walang tirahan upang magtrabaho bilang mga tindero ng droga. Sa tuwing mahuhuli ng pulis ang mga kinukuha niyang palaboy, mabilis siyang nakakahanap ng kapalit. Nang marinig niya ang alok na trabaho, agad na pumayag si Bruce nang hindi nag-iisip dahil kailangan niya talaga ng pera para mabuhay. Pagkatapos ay isinama ni Morris si Bruce pauwi, habang nasa daan ay may humarang na sasakyan sa daanan. Agad namang lumabas si Morris at ang kanyang kasama para ayusin ang problema. Ngunit nagkaroon pa sila ng pagtatalo dahilan para mas lumala ang sitwasyon. Dahil ayaw muling mawala ng tirahan ni Bruce, lumabas siya ng sasakyan at binaril ang mga taong nakaharang sa kanilang daan. Matapos mailigtas si Morris, nakakuha kaagad si Bruce ng isang disenteng tirahan. Tuwang-tuwa si Bruce dahil sa buong panahon na ito ay sa lansangan lang siya natutulog, ngunit ngayon ay nakakatulog na siya ng maayos at nakakapanood sa TV ng komportable. Hindi nagtagal ay dumating si Morris sa silid ni Bruce upang ipaliwanag ang sistema ng pagtatrabaho sa kanyang grupo. Bago umalis ay nagbigay pa ito ng soda at isang ilegal na pulbos na maaaring magpalakas sa kanya. Kinabukasan ay tinipon ni Morris ang lahat ng kanyang mga tauhan at ipinamahagi ang mga ilegal na bagay. Palihim nilang ibebenta ang droga sa buong lungsod at kung sino man ang mahuli ng pulis ay hindi makikialam si Morris. Nang maayos na ang lahat, humingi ng tulong si Morris sa kanyang tao na si Tony upang maging mentor ni Bruce. Patuloy na tutulungan ni Tony si Bruce hanggang sa makapagtrabaho siya ayon sa mga patakaran ng grupo. Samantala, hindi lubos na nagtitiwala si Morris kay Bruce kaya sinabihan niya ang isa pa sa kanyang kasamahan na si Julie na bantayan ang mga galaw ni Bruce. Kung may mangyari man na hindi maganda ay agad itong sabihin sa kanya. Sa kabilang banda, sinimulan ni na Bruce at Tony na ayusin ang mga gamot upang hindi magmukhang kaina-hinala. Pagkatapos ay nag-promote sila sa pamamagitan ng pag-record sa kanilang mga sarili at pag-upload nito sa isang grupo sa Facebook ng mga mahilig sa droga, dahil sa ganoong paraan ay makakakuha sila ng maraming customer. Naglagay rin sila ng numero ng telepono para makapagsagawa ng mas maraming transaksyon sa ibang customer. Hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng unang customer, agad na bumili ang babaeng customer ng maraming gamot dahil handa niyang ubusin ang lahat ng kanyang pera para sa pansamantalang kasiyahan. Kaya ako po, Bukod dito, ibinigay din niya ang kanyang numero kay Tony at hiniling na makipag-ugnayan sa kanya kung mayroon na ang mga bagay na kanyang hiniling. Lumalabas na ang pag-upload ng mga video sa mga grupo sa Facebook na mahilig sa droga ay isang mabisang paraan at hindi na nangangailangan ng labis na pagsisikap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Julie sa kanilang lokasyon para bantayan ang kanilang mga aktibidad. Noong unang nakita ni Bruce si Julie ay nagustuhan niya agad ito. Makikita ito sa kanyang sigla sa pagsagot sa lahat ng mga pahayag ni Julie at maging siya ay marami ring tanong tungkol sa buhay ng babae. Nang makitang nahulog si Bruce sa kanyang bitag, agad siyang inimbitahan ni Julie sa isang garage party sa kanyang bahay. Gaya ng inaasahan ay dumating si Bruce na nakasuot ng maayos. Akala niya ay siya lang ang inimbitahan ni Julie, pero nandoon din lahat ng tauhan ni Morris at ilang kapitbahay niya. Lumalabas na isa lang itong pagtitipo na ginaganap araw-araw. Pagkatapos ay sinabi ni Bruce kay Julie na akala niya ay sila lang ang tao sa party, isa lang din pala siya sa kanila. Sa lugar na yon, lahat ay gumagamit ng mga ilegal na bagay at nagsasaya hanggang umaga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Bukod sa party ay nagsasagawa rin sila ng manu-manong labanan at nagpupustahan. Kinaumagahan ay ibinigay ni na Tony at Bruce ang kanilang mga kinita kay Morris. Iniulat din nila na naubos na ang kanilang mga gamot. Bago umalis ay binigyan ni Morris si Bruce ng karagdagang gawain. Inutusan siya ng lalaki na patayin ang isa pang drug mafia na lihim na kinukuha ang palengke ni Morris. Walang paligoy-ligoy na pumayag kaagad si Bruce at nang maayos na ang lahat ay bumalik na ang dalawa sa pagtitinda. Gaya ng dati, inayos nila ang lahat ng mga ilegal na bagay para hindi sila paghinalaan ng mga pulis, pagkatapos ay sinimulan nilang mag-promote muli gamit ang video. Maya-maya ay may dumating na lalaking mahaba ang buhok para kumuha ng droga ngunit wala siyang pera. Nang makita yon ay agad siyang sinabihan ni Bruce na umalis dahil hindi niya gustong makita ang mga mahihirap na mababaon sa utang dahil sa droga. Kinagabihan ay bumalik si Bruce sa garage party, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya hinanap si Julie at bagkus ay nakipaglaban siya doon. Sinulsulan siya ng mga kaibigan niya na kung kaya niyang talunin ang lahat ng kalaban ay madali niyang makukuha si Julie.
Nang walang pag-aalinlangan ay agad na lumaban si Bruce, at dahil dati siyang miyembro ng militar, madali niyang natalo ang kanyang kalaban. Nang gabing yun, siya at ang kanyang mga kaibigan ay nanalo ng isang malaking pera sa pakikipagpustahan. Nang matapos ang laban ay agad siyang pumunta sa sasakyan na may bitbit na isang nakainom na lalaki, karibal pala ni Morris ang lalaki kaya agad na tinapos ni na Bruce at Tony ang lalaki ayon sa ibinigay na utos. Kinaumagahan ay nag-date sina Bruce at Julie, hindi inaasahan ni Bruce na magkakaroon siya ng kasintahan na tulad ni Julie sa kanyang buhay. Nagplano pa siya ng kanyang kinabukasan kasama siya, ngunit isang bagay ang hindi niya alam, lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Hindi talaga siya mahal nito, ginagawa lang nito ang gawain na inutos sa kanya ni Morris. Pagkatapos ay ibinigay ni na Bruce at Tony ang kanilang mga kinita sa kanilang boss, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nasiyahan si Morris sa paraan ng kanilang pagtatrabaho. Narinig niya sa iba na ang dalawa ay nandaraya na karaniwang nangangahulugan na si Tony ay kumuha ng kaunting gamot at unti-unting itininda ang mga ito sa mas mababang presyo. Dahil dito ay binigyan sila ni Morris ng mas maraming trabaho, sa ayaw man nila o gusto ay kailangan nila itong gawin dahil kung hindi ay tatanggalin silang dalawa ni Morris. Pagkatapos ay bumalik silang dalawa sa bahay ni Bruce, hindi nagtagal ay dumating ang mga tauhan ni Morris dala ang mga ilegal na bagay. Alinsunod sa utos ng kanilang amo, kailangan nilang dalhin ang bag sa isang paunang natukoy na lokasyon. Bukod dito ay pinagbawalan din silang buksan ang bag, kahit hawakan ng mga nilalaman ay hindi pinapayagan dahil ang mga ito ay pag-aari ng isang internasyonal na kliyente. Kung pareho silang hindi susunod sa mga patakaran, hindi magdadalawang isip si Morris na bugbugin sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay kailangan pala nilang dalawa na maghatid ng isang bag na naglalaman ng droga sa himpilan ng militar, na ang ibig sabihin ay parang dinadala sila sa isang bitag. Nang mapagtanto ito ay labis na nagalit si Bruce, ayaw niyang makipag-deal sa militar lalo pat dati siyang miyembro na natiwalag dahil sa pagkonsumo ng iligal na droga kaya natatakot si Bruce na makilala siya ng militar at makulong. Pagkatapos ay hiniling niya kay Tony na tumulong upang hindi na nila dalhin ang bag, at dahil sa pagkakaibigan ay pumayag si Tony. Kinagabihan ay hiniling ni Bruce kay Tony na dalhin siya sa lugar ng pagawaan ng droga ni Morris. Gusto niyang gumanti sa kanyang amo sa pag-frame up sa kanilang dalawa sa pamamagitan ng pagpapadala ng droga sa militar. Pagdating sa kinaroroonan ay agad na lumabas si Bruce at ginulo ang lugar. Kumuha rin siya ng pera at ninakaw ang ilan sa mga gamot para muling ibenta. Hindi lang yun, dinakip rin niya ang kanang kamay ni Morris para patayin, ngunit hindi niya sinubukan na patayin ang lalaki dahil sa kanyang pagiging makatao kaya mabigat ang puso na pinakawalan niya ang lalaki. Pagkatapos makakuha ng sapat na pera, umupa ng bahay sina Bruce at Tony at doon nagtago dala ang bag ni Morris. Sa kasamaang palad, may nakakabit na tracker sa bag kaya nalaman nila ang lokasyon nilang dalawa. Hindi nagtagal ay dumating ang mga tauhan ni Morris para kunin ang bag. Pagkatapos ay nagbigay din ng mensahe na humihingi si Morris ng $2 bilyong bilang kabayaran. At sa loob ng 2 araw kung hindi sila makakapagbigay ng pera, papatayin sila ni Morris. Dahil wala ng gaanong oras, sinabi ni Bruce kay Tony na hahamunin niya ang defending champion sa isang laban sa street fight kahit na alam niya na mapanganib. Hiniling din niya kay Tony na magbigay ng malaking taya para magkaroon sila ng pagkakataon na makaipon ng pera. Pagkatapos nito ay kinausap ni Bruce ang kanyang kaibigang militar. Hindi siya sigurado kung kaya niyang manalo sa laban na ito dahil ang kalaban niya ay ang defending champion, kaya naman hiniling niya sa kanyang kasama na magsagawa ng pananambang at arestuhin ang lahat ng mga salarin upang makatakas at makalaya kay Morris. Para mapaikli ang kwento, dumating ang araw ng laban. Agad na tumaya si Tony hanggat maaari para kumita ng malaki, pagkatapos ay pinalakas niya ang loob ni Bruce na naghahanda sa oras na yun. Ang laban ay hahatiin sa 2 round, ihihinto ang laban kung ang isa sa mga wrestler ay bumagsak sa sahig. Bago magsimula ang laban ay uminom si Bruce ng masyadong maraming ilegal na inumin na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pokus. Nagsimula na ang laban ngunit dahil nasobrahan sa pag-inom si Bruce, madaling inilunsad ng defending champion ang kanyang mga pag-atake na sapat na para manginig si Bruce. Sa kasamaang palad, si Bruce ay hindi makapagbigay ng pantay na laban. Ang kanyang mga suntok ay madaling naiwasan ng kalaban, nagkaroon siya ng magandang pagkakataon ngunit sa kasamaang palad ay masyadong mahina ang kanyang mga suntok kaya't hindi nasaktan ang kalaban. Sa unang round ay nanalo ang defending champion, maaari niyang mapabagsak si Bruce sa pamamagitan ng isang maayos na sipa sa tadyang na mag-iiwan kay Bruce ng isang masakit na pinsala. Bago magsimula ang ikalawang round, pinaalalahanan ni Tony si Bruce na kailangan niyang manalo sa pagkakataong ito. Kung hindi ay mawawalan sila ng pera at papatayin sila ni Morris.
Nang marinig ito ay lumaban ng buong lakas si Bruce, at sa pagkakataong ito ay parehong nagbigay ng pantay na laban ang dalawa. Inatake nila ang isa't isa habang naghihintay ng tamang pagkakataon upang mapatumba ang bawat isa. Sa kalagitnaan ng laban ay dumating si Julie at ngumiti kay Bruce. Masaya siya na makita ang kanyang mahal, pagkatapos ay nagpasya siyang umalis sa laban. Para paikliin ang kwento, pinatumba ng defending champion si Bruce at kasabay nito ay dumating ang mga kasamahan ni Bruce sa militar upang patayin siya. Ang insidente ay pumatay sa lahat ng tao sa garahe maliban kay Bruce at Tony. Pagkatapos ay pinilit ni Bruce si Tony na dalhin siya sa punong tanggapan ni Morris dahil papatayin niya siya ngayong gabi, ngunit tumanggi si Tony. Ilang beses pinakiusapan ng lalaki ang kanyang kasama na huwag gawin ito. Sa kasamaang palad, si Bruce ay nabulag ng paghihiganti at mahigpit niyang ibinigay ang lahat ng pera kay Tony at hiniling sa kanya na iligtas ang kanyang sarili. Dahil dito, sinunod ni Tony ang utos ni Bruce. Sa kabilang banda, si Morris at ang kanyang mga tauhan ay walang ideya sa nangyari. Abala siya sa paglalaro ng baraha kasama ang kanyang mga tauhan habang ninanamnam ang katahimikan ng kahoy. Hindi man lang nila namalayan na sinusundan na pala sila ni Bruce mula sa malayo. Sa wakas, pumasok si Morris sa tent para matulog. Hindi nagtagal, pumasok si Bruce at pinagbantaan ang lalaki. Nang makita si Bruce na nakatutok ang baril, agad na ipinaliwanag ni Morris ang nangyari. Ngunit si Bruce ay hindi gustong makarinig ng anumang mga dahilan. Alam niyang sinadya siyang patayin ni Morris sa pamamagitan ng pag-utos sa kanila na maghatid ng droga sa militar. Walang pag-aalinlangan, agad na tinapos ni Bruce si Morris. Pagkatapos ng pagpatay, bumalik si Bruce sa pagiging isang palaboy. Gaya ng dati, nagpunta siya sa isang lugar patungo sa isa pa sa pamamagitan ng hitchhiking. Ginawa niya ito upang maiwasan ang paghabol, sa kaibuturan ay hindi pinagsisihan ni Bruce ang nangyari. Sa halip, masaya siyang napatay ang kanyang amo. Hanggang isang araw, nahuli ng amo ni Morris si Bruce sa gitna ng kakahuyan. Ibinalita pala ni Tony ang lahat ng nangyari sa boss ni Morris kaya naman hindi na tumigil ang matandang boss sa paghabol kay Bruce. Matapos mahuli si Bruce, agad siyang pinagsabihan ng matandang boss at ipinaalam sa kanya na dadalhin siya sa Southern Africa upang patakbuhin ang negosyo ng droga, kung hindi ay hindi siya magdadalawang isip na patayin siya. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!